Naging tradisyon na sa ilang pamilya ang mag-overnight sa Manila Memorial Park sa Parañaque at dahil dyan, tila isang reunion at bonding sa sementeryo habang dinadalaw ang puntod ng kanilang mga mahal sa buhay ang paggunita ng undas. Narito ang balita ni Cherry Light Live. Cherry, magandang gabi sa'yo. Troy, magandang gabi at kahit patuloy pa rin ang pagbuhos ng mga bumibisita dito sa Manila Memorial Park ay nananatili pa rin namang naging maayos ang daloy ng trapiko sa loob ng sementeryo. Gaya ng pamilya ni Nelson at Sally, 14 na taon na raw nilang ginagawa ang pag-overnight sa Manila Memorial Park tuwing undas. Ginagawa nila ito kada taon kasama ang 10 pang pamilya ng mga kamag-anak nila at itinuturing nila ito na isang reunion. Enjoy na enjoy namin yung pag-overnight namin dahil sa tatay namin. Mahal na mahal namin yung tatay namin. Isang pamilya lang sila, Rose Ann, pero parang ngayon lang sila uli nagsama-sama. Para pang banding din kasi minsan kahit sa bahay medyo so at saka minsan lang naman natin nabibisita ang mga mahal natin na pumanaw na. Na-enjoy niyo rin po yun? Enjoy naman nila, kumakain dito, yan, nakahiga lang, relax lang. Tsaka yung weather kasi maganda talaga ngayon. Mahigit 10 taon na rin ginagawa ng mga pamilya ni Dr. Ruel at Dr. Sally ang pagsasama ng kanilang 4 na pamilya tuwing undas. Opo, naging tradition na po namin to. Every year, lagi ko pumunta rito. Parang naging tradition na yun na every November 1. Tapos so happen pa yung tita ko, November 1 namatay. Matandang dalaga yun. So doon na lang namin sineselebrate. Kaya hindi kami lumalagpas ng 1. Lagi kaming 1 nandito. Tradisyon na rin mag-overnight ng pamilya ni Emmy sa sementeryo kada taon. Napakasaya kasi yun lang ang oras para magbanding ang mga pamangkin, mga kamag-anak na malalayo at saka kapatid ko na kasama ko. Sinabi ni Assistant Manager Park Operations ng Manila Memorial Park Engineer Rizalyn Acosta, inaasahan na aabot sa hanggang 1 milyong bisita ang papasok sa Manila Memorial Park hanggang sa Linggo, Nobyembre 3. Nag-e-expect po tayo ng mas mataas po comparing po sa last year natin na 800,000. So most probably po ngayon is 900 to 1 million po. Kapansin-pansin din na may mga tarpaulin ng mga kandidato sa loob ng sementeryo at ginagawang tila silungan ng mga dumadalaw kontra init ng panahon. Pinayagan naman daw ito ng opisina ng Manila Memorial Park. Prior to the event naman po, nag-request po sila na kung pwede silang maglagay ng tent po to provide din po assistance sa ating mga dumadalaw po na bisita. Pinagbabawal din sa loob ng sementeryo ang pagdala ng mga bagay tulad ng alak, matutulis na bagay na maaaring makasakit, mga bagay na maaaring produkto ng pagsusunog gaya ng posporo at lighter. May mga tauhan naman ng LGU na tutulong para masindihan ang kandila sa loob ng sementeryo. Dahil din sa naranasang matinding init ng panahon, umabot na sa 13 na ang nadalang pasyente sa medical station ng Manila Memorial Park na karamihan ay nakararanas ng pagkahilo. May iilan namang nag-alay ng mga bulaklak at dumalaw sa puntod ng dating Pangulong Cory Aquino, dating Senador Ninoy Aquino at dating Pangulong Noynoy Aquino. Ayon sa pamunuan ng sementeryo, hanggang ngayon wala pang abiso kung kailan dadalaw ang mga pamilyang Aquino sa mga puntod. Sa ngayon, nasa kabuang 252,986 ang nakahimlay dito sa Manila Memorial Park kung saan marami din ditong nakahimlay na mga kilalang personalidad. Samantala, Troy, pinapayuhan ng pamunuan ng Manila Memorial Park ang mga dadalaw o dadalaw pa ng mga bisita dito sa sementeryo na magdala ng payong kahit mainit man o uulan at pinapaalalahanan din ang mga bibisita na hanggang bukas na laong araw ng Sabado, November 2 ang overnight dito sa sementeryo. Sa ngayon, Troy, sa ganitong oras ay umabot na sa halos 400,000 ang mga bumisita dito sa Manila Memorial Park simula pa nitong linggo.
Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, balik sa iyo, Troy. Maraming salamat, Cherry Light, para sa iyong balita.